Sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Tayo pong lahat ay tumayo. Bigyan po natin ng mataas na paggalang ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ito po ay dadali ng ating pong mangaral, ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Edgar Gosis. God bless you po, beloved Brother Brian, po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, glory to Jesus. Tayo po ay dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dakila at mapagpala ng Diyos ang magbanal sa Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, patuloy kami nagpapaabot ang aming pasasalamat. Pagpupuri at pagdakila sa ginapagawa ng pangalan ng God, sa paggabay paglangis. Sa bagyog ito na malalagawain magmula po sa aming pag-aawitan ng mga cheerful at solemn songs sa patutuo ng aming makapatiran, sa awitin ng aming beloved cars to God, sa pagkilos po sa paglalagitnaan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, at bago po ang lahat, bago pa kami dumako sa aming pag-aaral ng ibang salita, patawarin niyo po ako sa aking pagkukulang, pagkakasala o pagkakamali, lang sa inyo po ang ibang lingkod, mahal na Panginoon, lalo na yung banal na salita. Sa pagkalahatang panalangin ng aming mga pastor, aming sama-samang sinasaway lahat ang lang sa aming kalagitnaan. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Satan demons ka out right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo pa ay makabalik na po sa ating mga puan po rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Una higit sa lahat po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at paglalatay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dubling paggalang po sa ating ginagalang at pinamalibanglista, Weldy Estrada Almeida, sa kanila pong minamahal na mga anak at ating pong patuloy na pag-alaala sa mga tulot aral ng ating beloved and honorable assistant pastor, Lena C. Almeida, sa lahat po ng aking mga kapanggagawa, sa inyong pong lahat, manawal, magandang hapon po rin ang ating dakilang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa Diyos, yung ating pong mga kapatid na talagang matagal na po natin sila minimiti o na matagal po nating inaasam na sila ay makadaopang palad natin. Sila po ay kasama natin ngayon. Manamahal po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat, manamahal, tunay na talagang karapat dapat papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, glory to Jesus. Everybody say praise the Lord. Mamay naman atin buksan ang ating malalakas-salatan. Mamay naman ihanda po natin ang ating pong mga Biblia dito po sa Book of Genesis, chapter 13. Genesis 13, ang talata ay 8 hanggang 9, talong po tayo sa 11. At pakihanda na po natin ang Book of Matthew, chapter 7, verse 13 and 14. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Manuel, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo po ay patuloy na tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay patuloy na pinanghahawakan ng Diyos. Tayo, manuel, ay pinalalago ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya mga inibig. Naalala niyo po, manuel, na ang ating pong pinag-aralan last Sunday about the mighty hand of God. Mga normal, so ito po mga normal ay kakabit na lamang mo natin itong ating araling ito. Sa araw na ito po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly po, Genesis chapter 13 verse 8 and 9 hanggang 11 po tayo. From the book of Genesis chapter 13 verses 8 to 9 and 11. It says, And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdman and thy herdman, for we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right, or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. Verse 11. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. Amen. Genesis, Kabanatang 13, talatang 8 hanggang 9, talon sa 11. At sinabi ni Abraham kay Lot, Ipinamamanig ko sa iyo
huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko. Sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamani ko sa iyo. Kung ikaw ay pasakaliwa, ay pasakanan ako. Kung ikaw ay pasakanan, ay pasakaliwa ako. Talatang 11. Kaya't pinili ni Lot sa kaniya ang buong kapatagan ng Hordan. At si Lot ay naglakbay sa silanganan. At sila'y kapwa naghiwalay. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Basahin na rin po natin ang Mateo 7:13 hanggang 14. Kindly prepare Genesis 19, verse 15 to 22. Mamaya na po yan. Yung Matthew po muna tayo, manumal. From the Gospel according to St. Matthew, chapter 7, verses 13 and 14. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Amen. Mateo, kabanatang 7, talatang 13 at 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Tunay, mga minamahal, na sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, minsan pag kayo nasa kalagitnaan, in between blessing and trials, sometimes it's hard for us to choose kung alimbaga ang pipiliin natin. Kung baga tayo pa ba'y susunod, tayo pa ba'y magpapatuloy, o dili kaya hihinto. Kaya manumahal, sabi po ng aralin natin last Sunday, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, behold my hand, sabi niya kay Thomas. Ngayon po, mga minamahal, ang sabi sa Bible, sina Lot at Abraham ay kasabay na lumisan sa kanilang lugar, mga minamahal, at sila po ay naglakbay. Ngunit sa tinding yaman ni Abraham, ang dami niya mga alaga, ang dami niya mga tauhan, dumating ang punto na habang sila'y magkasama, nagkakaroon ng grudges o hindi pagkakaunawaan ang kanilang mga alipin o mga tauhan. Kaya sabi ni mga Abraham, ayaw ko na magkaroon tayong dalawa ng alitan. Pagmasdan mo ang buong kalupaan. Pumili ka kung saan ang gusto mo. Kung pasasakaliwa ka, pasasakanan ako. Kung pasasakanan ka, pakakaliwa ko. That time, mga minamahal, minsan sa buhay natin, mga minamahal ko, ang lagi natin nakikita, ang lagi natin gusto, yung madali, yung mabilis, yung walang bawal, yung pwede lahat, mga minamahal, sapagkat ang gusto nating buhay ay gusto nating maging magaan. Amen. Subalit sa pagkakataong ito, mga minamahal ko, ang nasa isip ni Lot, habang pinagmamasdan niya ang buong kapatagan ng Hordan at ang buong kabundukan, ang sabi niya, pag ako'y dito sa kapatagan, may tubig dyan sa Hordan, ang aking kawan ay lalaki, lalago ang aking kabuhayan. Pag doon ako sa bundok, puro kabundukan yan, kakahuyan. Maaaring nagkaroon siya ngayon ng kaisipan na, mas maganda rito sa patag. Dahil sa, pag naghalaman ako, may tubig. Hindi ako mahirapan. Pag doon sa bundok, magtabas ka pa, lahat ng lilinisin mo bago ka makapagtanim, aantayin mo pa mahabang panahon. Subalit, mga minamahal, ang hindi alam ni Lot, nakalimutan niya tingnan, nakatabi ng kapatagan ng Hordan ay ang Sodoma at Gomorrah. Amen. Ang Sodoma at Gomorrah, ito po ay nagre-represent ng iba't ibang klase ng kasalanan. O kumbaga, kung titingnan natin, manamahal, ang daigdig
ay puspos o puno, mga minamahal ko, ng kamadaghilian. Nandyan lahat ang klase ng mga bisyo, nandyan lahat ang klase ng kasalanan, mga minamahal. Hindi ito na pagmasdan ni Lot. Kung di ang kanyang nakita, ang kanyang pakikinabangin, pag halimbawa, pinili niya ang kapatagan. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ni Abraham, pag sa kaliwa ka pumunta, sa kanan ako. Pag sa kanan ka, kaliwa ako. Ito'y para maiwasan nga po ang kanilang pagkakaroon ng alitan. Ayaw niya ni Amang Abraham na magkaroon sila ng alitan. So sa madalit, sabi ng Biblia, pinili ni Lot ang kapatagan at siya mismo, ayon sa Bible, nagtayo siya ng kanang tolda katabi ng Sodoma at Gomorrah. Katulad ngayon, mabubuksan dito sa Puerto Azul ang malaking kasino. Sabi ng kausap ko, yung may kananang lupa na ating rirentahan, sabi niya, Brad, maganda dito nyo itayo ang inyong gawain. Sapagkat pag dumating na dyan yung kasino, lahat ng klase ng kasalanan mabubuhay na uli dito sa Ternate. Kailangan magkaroon dito ng gawain na malakas. Ang sabi niya, malakas daw ang Jesus Miracle Crusade. Habang pinapanood niya ang ating gawain, sabi niya, para kayong mga langgam ang sasayahan nyo. Dito kayo dapat para yung darating na, kasi darating ang ang kasino. Yung katabi ng anong kasino? Katabi ng Okada. Ha? Soler, oo. Ililipat this year. Lilipat dito. Paglipat niyan, mga minamahal, kasi mga sugaro lang pupunta dyan, lahat ng klase ng kasalanan nandyan, mga minamahal, bababa yan, mga minamahal, magsisimula rin mula doon sa taas, papunta dito sa baba, mga inibig ko, mapagmamasdan nyo habang tumatagal, parami ng parami, palago ng palago ang mga tao na kung saan nandoon ang pagkakasala sapagkat di mapigilan yan, sanlibutan yan, mga iniibig. Ang sabi sa Bible, ang sabi sa Biblia, hindi nakita ni Lot ang kanyang mangyayari sa kanya dahil ang kanyang nakita yung kanyang pakikinabangin. Sabi sa Bible, mga minamahal, minsan sa buhay natin, nagiging mas matimbang sa atin yung ating pakikinabangin. Kaya, sabi nga po, nung may kanya ng lupa na ating kinakausap, buti na lang, magtatayo dito sa tabing kalsada ang Jesus Miracle Crusade para naman hindi lahat ng tao ay malulong doon dahil simple, mga minamahal, ang pamamaraan ng kaaway, lalagyan ng mga yan, iba't ibang klase, mga inibig ko, makikita, hindi ko na kailangang bigkasin dito yan, mga inibig. Ang pambuyo dyan, mga minamahal ko, may kaunting kasiyahan. Subalit, mga minamahal, sa ating mga anak ng Diyos, sabi sa Bible, pilitin mong pumasok sa daang makipot. Amen. Sabi sa Biblia, sa Book of Matthew, chapter 7, verse 13, nakalagay sa Bible, mga minamahal. Ang sabi dito sa Bible, mga iniibig, enter ye into the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and may there be which go in thereat. So, ibig sabihin, narito ngayon, katulad ni Lot at ni Abraham, inilalagay sa harap natin, mga inibig ko sa ngayon, ang isang bagay na kung saan dapat natin pagpasyahan. Ang sabi sa Biblia, pilitin mong pumasok sa daang makipot sapagkat ang daang makipot ay kakaunti lang nakapapasok doon. Malawak ang daan patungo sa pagkapahamak. Makinis pa, mga minamahal. Subalit, mga iniibig ko, kung ating pong titingnan, grabe ang pambubuyin ng kaaway. Dapat po tayo ng mga mananampalataya, maging gising tayo. Maging mapagmasid.
Mga minamahal, dahil ang kaaway gagawa at gagawa ng paraan yan upang itong ating matuwid na paglilingkod ay unti-unti lumiko, unti-unting mawalay sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nahikaya tayo sa kinang ng sanlibutan, pag nahikaya tayo sa ganda ng daigdig na ito, mga minamahal ko, nandyan magsimula na po, mga minamahal, na tayo po ay magkakaroon ng maraming dahilan bago tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Ang sabi sa talatang 14, maliwanag po ang sinabi ng Biblia. Sa verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kukunti ang makasusumpong nito. Mga minamahal, ito po ang nakakatakot na bagay. Makipot, maraming bawal, marami po tayong dapat sundin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa paglilingkod sa Diyos, hindi pwede ang kondisyonal, hindi pwede ang pagsunod sa Diyos na kalahati lang ang puso natin, hindi pwede ang pagsunod sa Diyos, mga minamahal ko, ngayon lang, bukas wala na. Ang kinakailangan na pagsunod, habang inaantay natin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, tuloy-tuloy natin isasagawa ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos upang manahin natin ang buhay na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin pong basahin ang Book of Genesis, chapter 19, verse 15 to 22. Mababasa po natin dito, mga minamahal ko, kung anong pwede natin gawin. Praise the Lord. Pakibasa po. From the book of Genesis, chapter 19, verses 15 to 22. It says, When the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the man laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth, and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. And Lot said unto them, Oh, not so, my Lord. Behold, now thy servant had found grace in thy sight, and thou hast magnified their mercy, which thou dost shewed unto me in sowing my life, and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die. Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. O let me escape thither. Is it not a little one? And my soul shall live. And she said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar. Amen. Genesis, Kabanatang 19, talatang 15 hanggang 22. At nang umaga ay ipinagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, Magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Tatapuat siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga anghel ang kaniyang kamay at ang kamay ng kaniyang asawa at ang kamay ng kaniyang 2 anak na babae sa habag sa kaniya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas, at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari, nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, Itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka pati ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, Huwag ganiyan, Panginoon ko, narito, ngayon ang iyong lingkod. Ngayon, ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay. At ako'y di makatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. O tulutan mong tumakas sa kuroon
Di ba yaoy maliit? Mabubuhay ako. At sinabi sa kaniya, narito, sa bagay mang ito ay pinakinggan din kita, na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang tinawag sa bayang yaon ay Sot. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Isipin niyo manawal kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nang gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomorra, nandoon si Lot at ang kanyang pamilya. Ang sabi ng Bible, dumalangin sa mga Abraham, huwag mo naman pahintulutan ng kapatid ko masama sa paggunaw mo doon sa Sodoma at Gomorra. Mga na mahal, ang sabi sa Bible, pinakinggan si Abraham. Kaya nung bago dugunawin ng ating pinakamamahal na Panginoon ng Sodoma at Gomorra, kinausap si Lot ng anghel ng Diyos. Ang sabi sa Bible, bumangon ka, itakas mo, umalis ka rito, baka madamay ka sa salot dito sa bansang ito. Mamay na mahal, hindi basta ang pagkumbinsi ng Diyos. Hindi basta sinabi lang bumangon ka. Anong ginawa ng Panginoon para lamang maligtas, mailabas sa salot? Makaligtas ang buong sambayan ni Lot sa salot doon sa Sodoma at Gomorra. Sabi sa Biblia, hindi lamang siya inutusan na magbangon, kundi bagkos, binitbit si Lot ng mga anghel ng Diyos, inilagay sa labas ng bayan ng Sodoma at Gomorra. Ganon kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sa madalit, sabi kong ating pong titingnan, bersikulo to bersikulo ang ating pag-intindi, mga minamahal ko. Hindi basta na ikaw umakbang patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inakay, binitbit ka ng Diyos patungo sa kanyang harapan upang paglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon, upang iligtas ka ng Diyos, pagalingi ka ng mahal na Panginoon Isus. Ito ang ginawa ng ating pinakamamahal na